Ang Sweater Game Fowl, isang lahi na kilala sa agresibong estilo ng pakikipaglaban at kapansin-pansin na hitsura, ay patuloy na nakakakuha ng katanyagan, lalo na sa Pilipinas. Nailalarawan sa pamamagitan ng natatanging kulay orange na mga balahibo ng hakal at isang makinis, maayos na katawan, ang sweater ay isang patunay ng selective breeding at ang paghahangad ng greatness sa mapagkompetensyang mundo ng pakikipaglaban ng Game Fowl. Ang artikulong ito ay magpapalalim sa kasaysayan, pisikal na katangian, estilo ng pakikipaglaban, at ebolusyon ng napakalakas na lahi na ito. Habang ang eksaktong pinagmulan ng sweater ay medyo hindi malinaw, ang pagtaas nito sa katanyagan ay higit na maiuugnay sa mga pagsisikap ni Carol Nesmet sa Pilipinas. Ang dedikasyon ni Nesmet sa pag-aanak at pagpapabuti ng linya ng sweater ay nagresulta sa isang manok na ipinagdiriwang dahil sa natatanging gameness at power. Ang maingat na proseso ng seleksyon na ito, na nakatuon sa pagpapalakas ng mga kanais-nais na katangian, ay nagpatibay sa reputasyon ng sweater bilang isang palaging panalong lahi. Ang eksaktong lineage at unang mga cross ay nananatiling paksa ng patuloy na talakayan sa mga breeders, na nagdaragdag sa misteryo na nakapalibot sa kaakit-akit na manok na ito. Ang sweater ay agad na nakikilala sa pamamagitan ng mga masiglang kulay orange na mga balahibo ng hakal nito, isang natatanging katangian na naghihiwalay nito sa iba pang mga lahi ng Game Fowl. Bukod sa nakamamangha na balahibo na ito, ang lahi ay nagpapakita ng isang bilang ng mga pare-parehong pisikal na katangian. Karaniwan silang may dilaw na mga paa, nagtataglay ng isang malakas, matatag na pangangatawan na may makinis na katawan. Ang kanilang mga ulo na may pikong ay nagdaragdag sa kanilang natatanging hitsura. Ang mga pisikal na katangiang ito, na maingat na nilinang sa loob ng maraming henerasyon, ay hindi lamang aesthetic, sumasalamin ito sa likas na lakas, agility, at kakayahan sa pakikipaglaban ng lahi. Ang pagkakapare-pareho sa mga katangiang ito ay isang patunay sa mga matagumpay na programa sa pagpapalahi na humubog sa modernong sweater. Ang estilo ng pakikipaglaban ng sweater ay nailalarawan sa pamamagitan ng walang humpay at nakapanlulumong presyon ng pag-atake. Hindi tulad ng mga lahi na umaasa sa estratehikong pagmamaniobra o isang solong, malakas na pag-atake, ang sweater ay gumagamit ng isang swarming, multi-strike approach. Ang pag-ulan ng mga pag-atake na ito, na naihatid na may pambihirang bilis at lakas, ay madalas na nagpapalubog sa mga kalaban bago pa man sila makapaglansad ng epektibong depensa. Habang ang mga naunang linya ng dugo ng sweater ay maaaring nagpakita ng mga limitasyon sa tibay, ang mga modernong programa sa pagpapalahi ay matagumpay na napagtagumpayan ang kahinaang ito, na nagreresulta sa isang manok na may kakayahang magpatuloy na pag-atake sa buong laban. Ang pinahusay na tibay na ito, na sinamahan ng likas na lakas at tapang nito, ay ginagawa ang sweater na isang tunay na nakakatakot na kalaban. Ang ebolusyon ng sweater ay sumasalamin sa patuloy na dedikasyon ng mga breeders upang pagandahin at pagbutihin ang lahi. Ang mga unang linya ng dugo ng sweater, habang nagtataglay ng kapansin-pansin na gameness, ay minsan kulang sa kinakailangang tibay upang makipagkompetensya ng epektibo sa mas mahahabang laban. Sa pamamagitan ng maingat na seleksyon at estratehikong pagsasama ng mga linya ng dugo, matagumpay na napagtagumpayan ng mga breeders ang limitasyong ito, na pinahusay ang tibay ng lahi nang hindi sinasakripisyo ang linyada at agresibong estilo ng pakikipaglaban.